Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy ang makukuha natin para sa mga Aries. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Alamin muna natin kung ano ang message ng mystical cards sa iyo. Sa oras ng pahinga, ito yung kailangan mong gawin ng isip mo at ng katawan. May person or situation na kailangan mo nang i-let go or i-surrender para magkatotoo yung happiness na ninanais mo. Pinapaalalahanan ka ng card na ito na protektahan mo yung positibong aura mo or energy. Hanggat maaari, huwag kang paapekto sa negatibong kwentuhan or negatibong sitwasyon ng iba. Huwag mo rin panatilihin sa isip mo yung negatibong opinyon. Itong card naman na ito, kung merong person na nakasakit ng damdamin mo, may hustisya na magiging pabor sa iyo. Yung hinahangad mong happiness at saka fairness ay makakamit mo. Kung paano mo malalaman yung kalungkutan or mabuting nagawa mo ay napapalitan ng happiness at saka yung mabuting nagawa mo ay nasusuklian ng ibang kapwa mo. Kung meron ka mang legal issues na kinakaharap, mareresolbahan ito. Mahirap man ito maunawaan or gawin, pero wag mo nang balikan pa yung taong nakagawa ng hindi mabuti sa iyo. Makukuha mo yung hustisya ng hindi mo nalalaman. Hindi ka na rin magiging interesado at saka magandang chapter na yung sisimulan mo. 6 of Swords, Queen of Wands, 4 of Cups. Pinapakita ng cards na ito ang nakuha nating energy ay yung iniiwan mo na kung ano yung mga negativity or problems. Pinapakita rin na naninindigan ka sa mga gusto mong gawin or ideas. Napansin mo rin na kailangan mo nang ibalik kung ano yung mga nawala sa'yo, katulad ng determinasyon at saka yung maibalik yung gana mo sa buhay. Kasi marami ka nang na-miss na opportunities. Ang ilan sa career o negosyo, nahihirapan kang i-control ito kasi merong person na nagbibitaw ng masakit na salita or maling paratang. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Kasi kapag naniwala ka, mawawalan ka ng interes sa negosyo mo or trabaho. Kasi gusto ng person na ito ay magpalit kayo ng energy. Siya talaga yung totoong malungkot. At ipinapasa niya sa iyo yung kalungkutan. Kaya wag mong hayaan na magkapalit kayo ng energy. Kasi positive yung energy mo. Magaling ka sa trabaho mo. Puro kabaliktaran yung sinasabi niya. Magaling ang diskarte mo at idea sa career man or negosyo. Ma-challenge ka sa kanya at mas pagbutihan mo. Para naman sa relationship, naka-2 cards ka na maayos ang relasyon nyo ng person mo. At ang kailangan nyong mas pagtibayan ay ang communication, yung time nyo sa isa't isa. Para sa ilang single, kapag nakapag-heal ka, ito na yung start na merong person na magkakagusto sa iyo. Isa siya sa magiging kaibigan mo. At saka,
aayain ka niya or posibleng magkasama kayo sa party or salo-salo. Doon yung start na magiging interesado siya sa iyo. Hanggang sa ma-develop na ang feelings ng person na ito sa iyo. The Empress, Three of Cups, Two of Swords. Dahil sa nagiging focus ka sa sarili mo at saka sa mga ideas, mas marami pang darating. Project, trabaho, order, kung ano man yung mga pinagkakaabalahan mo or ang hinihintay mo, darating. Magkakaroon ka ng personal satisfaction at saka magkakaroon din ng teamwork. May mga taong magtitiwala sa'yo or nagtitiwala. Matutuwa yung tao sa'yo dahil sa kahit sila umaangat dahil sa idea mo. Magkakaroon ka ng bagong koneksyon or friends. At piliin mong maigi yung mga totoong tao sa iyo or kaibigan. Sa financial, huwag mong kalimutan yung mga taong tumulong sa iyo. Tumulong ka ng makakaya mo. Maaaring nangyayari na ngayon or darating pa lang yung financial success. Pwedeng ma-promote ka, o kaya nakahanap ka na ng trabaho, o kaya ay maraming tumatangkilik sa negosyo mo. Pero hinay-hinay sa paggastos kasi pabago-bago yung ekonomiya natin. Maaaring madamay kahit yung trabaho mo o negosyo. Mag-save para sa future at nang hindi ka mamroblema. Kumbaga, balansihin mo lang lahat. Ang ilan sa relationship, healthy at fulfilling. Yung person mo masaya sa pag-aasikaso mo o yung pagiging responsable mo. May mga gumugulo sa isip ng person mo na kung paano uunlad yung buhay niyo. Pwedeng couple na kayo at meron ng pamilya or magkarelasyon pa lang. Ang ilang single, may dalawang person kang pagpipilian. Nakasali doon yung dati mong nakarelasyon. Tinitimbang mo yung damdamin mo. Nine of Swords, King of Pentacles, Five of Swords. Pinapakita sa cards na malapit na sa iyo yung success at kasaganaan. Maaaring person ito or career na makakapagpapuno ng mga kakulangan sa buhay mo. Haharapin mo yung challenges or ipaglalaban yung karapatan mo para magtagumpay ka. Mapagtatagumpayan mo ito kasi ang ipinaglalaban mo yung future na stability at prosperity sa buhay mo. At saka sa simula pa lang ng cards, hindi naman ikaw yung nagsimula ng kaguluhan. Makakatawid sa kapwa mo yung gusto mong pairalin, ang maging profesional sa mga ginagawa mo. Kaya nga diba sinabi sa mga naunang cards na mag-focus ka sa karir mo o kaya sa negosyo. Hindi sa emosyon. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, meron kang anxiety disorder. Yung bang kinakabahan ka or bigla na lang kumakabog yung dibdib mo. Mas isipin mo yung or gawin yung healthier way para mapapanatili yung lakas mo at saka maayos na kalusugan. At wag din i-pressure ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo kaya. Ipahinga mo lang muna ng ilang araw at saka ka gumawa ng sunod na hakbang. Makakatulong din naman yung bagong routine or hobby. Mas piliin ang healthy na lifestyle. Ang ilang single, nahihirapan kang kalimutan yung past kasi nakikita mo pa siya. Pero pinapakita na sa cards na merong person na kaya kang panindigan.
Itong final card na The Hermit, pwedeng gagawin mo ito ngayon or nagawa mo na. Naihiwalay ang sarili mo. Hindi ka muna gumamit ng social media or hindi ka muna nakipagkita sa mga kaibigan mo. At dahil sa pag-cut ng connection, marami kang na-realize sa pakikitungo sa kapwa mo at kahit sa mga plano mo or goal. Naiisip mo na rin kung saan ka mas magiging masaya. Nagkakaroon na rin ng awareness na ibinibigay ng sign ng spirit guide mo or ng universe sa iyo. Kung ano yung mga higit mong kailangan. Para sa ilan na nasa relationship, marami kayong differences ng person mo na ito yung nagiging dahilan para magtalo kayo or hindi magkasundo. Isa sa inyo yung natatakot na gumawa ng hakbang kung paano mareresolbahan yung problem sa relasyon. Pero malalaman na ng ilang Aries kung worth it ba na magkasama kayo ng person mo. Dahil sa mga napagtatalunan at pagkakaiba. Wala kang magiging choice kundi mag-usap kayo. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita yung feelings mo. Maaari na pareho kayo ng person mo na naghihintay ng tamang timing, pwedeng sa love or para sa kinakailangan na desisyon para sa relationship nyo or buhay. May mga sitwasyon na hindi mo kailangan madaliin pero ang magiging resulta pa rin or ang ending ay yung mga hindi mo inaakala. May mga person or kaibigan na akala mo mapagkakatiwalaan mo, yung pala ay hindi. Isa rin sa magpapahirap sa desisyon mo. At nakadalawang cards ka na para sa hustisya na maaaring ang ilang Aries ay hinaharap mo yung problema mo sa mga legal na pamamaraan. Pero kung kailan nakapag-desisyon na, tsaka ka naman nag-worry kung tama ba yung mga ginawa mo na hakbang para sa relasyon nyo ng person mo or sa isang sitwasyon na nahihirapan kang tapusin. Maaari na isa sa inyo ng person mo yung bumawi sa mga nasabi or nagawang hakbang. Kumbaga, babalik ulit sa relasyon. Susubukan muli ng ilan sa inyo na ayusin ang relasyon na para maitama yung mga nagawang pagkakamali sa iyo or sa family nyo. Pwedeng ang person mo ang gumawa nito or pareho kayo na mag-sorry. Hindi man sabihin ito pero makikita mo sa gesture yung pagbabago ng person. Isa sa inyo ng person mo ang hindi makakatanggap na magkahiwalay or magkagulo ang relasyon. Meron itong malalim na dahilan. Maaari na sobrang mahal mo kasi yung person mo or dahil sa meron na kayong pamilya. Wala talagang magiging ready kahit sino sa isa sa atin kung ano yung nararapat sa buhay. Pero kung ano yung nakatakda, yun talaga yung mangyayari. Libra, Aquarius, Cancer, Virgo, Leo, Aries. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Masaya ka man or hindi, napaka-importante ng prayer. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. D, K, R, S, C, X, E.